Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ami from Japan, Kabayat Pisces. This reading is for you. Half ng year ng 2025. January, February, March, April, May, June. Ano mga magaganap mangyayari sa'yo? Month-month tayo ha. Maraming salamat po na sa akong subscriber new. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyong makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading kabayan. Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin isipan. Tandaan nyo, ang dami yung energy sa mundo ito, kaya hindi ito agad mag-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin hindi nyo energy ang nakuha natin. At hindi nangyari sa inyo, every month iyon, hindi nyo energy nakuha natin, okay? Or hindi nyo alam vice versa, at general reading, paki-research. Pisces in January 2025. Huwag nyong i-adapt yung hindi sa inyo. The Justice. January 2025. Okay, yung iba sa inyo, maaaring meron kayong mga sitwasyon na pagdadaanan nyo is a law, no? Mga lawyer, ganyan. Kasi we have the real estate din kasi, no? Kaya may mga gusto kayong mahustisyahan na isang bagay, no? Tingnan natin. The Sun. And then, the Page of Swords. And then, thank you. Oh, okay. Expect the unexpected, ano, dito. Expect the unexpected situation na maaring magtapos sa'yo. And then this time, magkakaroon daw sa'yo dito ng clarity. Kanya, magkakaroon sa'yo ng clarity dito na i-proceed mo na yung bagay na yon. Halimbawa, may karelasyon ako o kaya sa trabaho ko, ganyan. Parang na I have an idea na gusto ko na umalis doon sa sitwasyon na yun. Ipo-proceed ko na yon. Yung iba dito, maaari may malalaman kayong katotohanan, ganyan. Or magkakaroon sa'yo ng enlightenment this time, magkakaroon sa'yo ng clarity to decide yung isang sitwasyon para sa sarili mo, para to your future, ganyan. Andito na yung sitwasyon, kami have the sun, ito na ito, diba? Kumbaga na, ang tamad kong magbase, no? Ang tamad magbase ni ate, parang baluga. Loko-loko eh, no? Ayan, kumbaga na, handito na yung hindi na yung may mga actionan ka na, ganyan. No? Maaring, kung kayo may mga pinagdadaanan when it comes to a justice, to property, ganyan, maaring magkakaroon siya ng magandang resulta this time, no? Sa iba sa inyo. Yan. And also, may mga gagawin na kayo na new project this time, ano? For your success and happiness this time. May mga, and also, you will receive an information na maaring text message or information or makikipag-communicate na maaring ikasiya nyo this time. Kumbaga, there's a successful happening. Ako nakikita dito. Ibig sabihin, kung may mga nangyari in the past, halimbawa, example ko, kung may mga nangyari in the past na hindi makatotohanan, halimbawa, sa loob ng family o karelasyon mo, o relationship, medyo masyadong naging sadness, ang daming gulo, ang daming away, ganyan. This time daw, makaka-move on ka na. Kasi we have the sun na, yan, puro yan, beginning. Kumbaga, may mga mangyayari na sa iyong pagbabago. More on investment to yourself, ganyan. You are focusing to your wealth. You are focusing to your new journey. Ganyan. Basta inyo nag-aral kayo, no? Nandito ka na sa magkakaroon na ng mga enlightenment to pursue yung mga gusto mong gawin this time. Yan. Baka sa inyo mag-i-invest na kayo ng bahay nyo, o kaya lilipat kayo ng trabaho, lilipat kayo ng bahay, o kaya dito na yung sitwasyon na magkakaroon ka ng clarity or enlightenment to balance yung pera mo this time. Ganyan. Halimbawa, aalis ka na sa isang sitwasyon na hindi ka nagiging good. Diba, halimbawa, pala gastos ako dati.
O kaya hindi na ako masaya sa trabaho ko o sa relasyon ko. O kaya I have an addictions in life na parang bad situation ko, ganyan. Yung bad habit. Aalis na ako doon. Kumbaga, ibabaguhin ko yung mundo ko, babaguhin ko yung journey ko this time. Ganyan. May mga magtatapos dito. May mga abandonahin ka, kumbaga. Magkakaroon ng enlightenment to abandoning something in your life and to pursue yung bagong sitwasyon. Kasi magkakaroon ka na rin ng, ano dito, mental clarity or katotohanan or decision making and andito na yung mga new project ganyan na gagawin mo. Tingnan natin ng iyo. There's a new beginning happening. Mga bago. Panimulang muli to. Ang iyong February. This is a breakthrough para sa iyo, no? Yung January yan. The Six of Cups. Ibig sabihin talaga maililib behind ka na, no? Sa nakita ko dito. And we have the natural disaster. Okay. Diba? Meron ka ng strength. Okay. Sa nakita ko sa'yo dito, nandito ka sa by the February, mariremanizing mo siguro yung year 2024 o kaya yung mga nangyari sa yung mga bad situation, good and the bad situation niya. May mga mamimiss kang tao o mariremanizing mo yung the past memories, good and the bad. Kasi nandito ka na kay strength. Kumbaga, nandito ka na sa sitwasyon mo na you will focusing to yourself. No, sa nakita ko dito. Ibig sabihin, bakit ganito? Meron daw isang sitwasyon na hindi ko alam, siguro marireminizing mo lang yun, Siguro marireminizing mo. Kasi may tao dito na there's a communication ako na nakikita dito na maaaring ma-prostrate ka. A person from the past, maaaring karelasyon mo, kuya mo, magulang mo, or sino man to, no? O, may mga frustration ka dito Pero yun, remanizing and there's a frustration. Ako na nakikita dito and also hindi Oo, may frustration Kasi why? Maaaring may aabusado sa'yo or may tao dito na magsiselos or seloso-selosa. May tao dito na dadaan ka sa February na maaaring ikaw or this person na maaaring magiging pabago-bago yung isip. Ibig sabihin na, dito ka na nga tapos magbabago pa isip mo. Ang saklap nun, di ba? Kumbaga, dito na yung pipiliin mo na you want to find your peace pero magbabago pa ata yung isip mo. Parang may mga ipupurso ka na maaaring magbago yung isip mo. Imbis na tataha ka ng bagong journey sa buhay mo. O kaya ipupurso mo yung bagay na magbabago pa. Pag-iisipan mo pa siya. Magkakaroon ka ng challenge, And also, by the February, there's a 3-person or pangatlo ka or pang-apat ka na may makikipag-collaborate sa iyo. Ako nakakita sa iyo dito. May communication. Maaring there's a reconciliation sa iba. May communication. May tao na makikipag-peaceful sa iyo. Yan, makipagbati sa iyo. Maaring ganun. Maaring itong tao na to is inabuso ka in the past, tapos babalik ka pa. Ay, naku po, hindi ko alam kung sino to. Karelasyon mo, friend mo, kasama mo sa trabaho, ganyan. Or maaaring ikaw, yung decision making mo, ganyan. Imbis na i-release mo na yung sitwasyon na yun, mukhang mababago pa ata ang decision na to. Kapit lang, no? Nakikita ko dito na tao na may pagka-abnormal. Hindi ko alam why. Abnormal.
Pag abnormal siya. Ganun. Kung babalik to, tapos abnormal yun, oh my God. Hindi ko alam kung sino siya ha. Kaibigan mo, tatay mo, kuya mo, kasama mo sa trabaho, hindi ko alam. Para may reconciliation sa tao na abnormal. Sa tao na abnormal. Okay, ano lang siya, napakasalbahe ko, no? Hindi, yun nakita ko eh. Sabihin, kailangan naman hindi. Kaya mo na. Basta yun, maaring may pagka-abnormal talaga siya, no? O kaya maaring ikaw, diba? May mga abnormality situation ka na ginagawa mo sa sarili mo, ganyan, diba? Kung ano man yun, vice versa tayo. March, Pisces. Sana walang violence dito, no? Pero wag ka magpapaabuso, no? May tao dito na magiging mapagmataas. Kung tao na karelasyon mo to, tapos mapagmataas siya, tapos may pagkaano siya, something, ay naku po, you decide it. Karelasyon mo yan, o mga kaibigan mo, o kasamaan mo sa trabaho. Asa na yun? The Nine of Cups. By the March is the Nine of Cups. Tingnan natin ang iyong March 2025. Strategy. May mga triumph, no? May mga success and victory, orders, and wish come true. Ako na nakikita sa iyo. Parang nakakabasa ka ng mind ng tao. Magaling kang bumasa. Okay, mas more ka may enlighten dito. Mas more ka may enlighten by the Mars is more on enlightenment when it comes to your awakening, spiritual awakening, when it comes to your ability, and also enlightenment to move forward, to create again yourself, to accept. Kasi mas more ka magkakaroon ng mas more ka magpo-focus sa iyong mga pangarap sa buhay this time. Kumbaga, magkakaroon ka ng clear path or positive destination this time to create something. May mga you will receive information, text message, news. Ako nakikita dito na maaaring ika-excite mo and also ikalungkot mo. Halo siya. Ganyan. Maaring may hinihiling ka na hindi matupad, tapos yung isang hinihiling mo matupad. Ganyan. O kaya, something information sa tao na may lungkot na nag-iisa. Ganyan. Maaring mag-text siya sa'yo or makipag-communicate siya sa'yo. Ganyan. Makakaramdam ka dito na parang, iba sa inyo is parang there's a hardship. Maaring magkaroon ka ng problema sa pera, iba, maaring sumakit ulo mo, paa mo, o kaya makaramdam ka ng isang sadness na or you reject or ikaw magre-reject dun sa tao na yun. Vice versa tayo o kaya may mga sitwasyon na hindi mo pa siya kayang i-accept, mga ganun. Na maaring noon mo pa dala-dala, maaring hindi mo pa siya kaya. Kasi makakaramdam ka din, yung iba sa inyo, kahanin mo lang yun sa'yo iba naman sa inyo, makakaramdam kayo ng yung feeling alone. Ganyan. Sana walang rejection. O kaya may mga gagawin kang idea or pursuing something, tas hindi mo na naman magagawa. Yan. Sana, may mga bagay din ako na nakita na maaaring i-let go mo na hindi mo ma-let go. Basta kumapit ka lang, let go whatever na kailangang i-let go sa buhay mo to success, no? Kasi andito siya tutuloy siya dito. Achieve your wish come true. Tingnan natin ang iyong April. Pisces in April 2025. Maring isa yan sa mga magaganap sa iyo by the March. This April is the Four of Swords. May mga pag-iisipan ka, no? The gift.
Ito na. Maaaring you will receive some gift, promotion, or a souvenir. Ganyan. So, nakita ko dito. O kaya, andito rin yung sitwasyon na iisipin mo na nakuha na gawin yung bagay na yun. Parang there's an offering. May mga... O, kasi nakita ko dito parang ano siya, it's more on kalma yung ano mo. Parang mas magpo-focus ka dito sa sarili mo to be calm. Ganyan. Tingnan natin. Oo nga. Tingnan naman siya. O, lumabas na naman to. We have the star. Dito is malaking magbabago sa'yo dito. By the April is malaking mangyayaring pagbabago sa'yo. Siguro mas more ka mag-focus to yourself, to your gift. Kung you have a spiritual awakening, ganyan. Sa nakita ko dito, marami ka na rin gagawin na para you try to make it balance yung mga situation mo this time. Iko-control at babalansin mo na yung mga bagay-bagay. Halimbawa, yung sarili mo, yung health mo, yung mga kinakain mo, yung mga iniinom mo, yung paggastos mo, ganyan. O kaya, andito na yung sitwasyon na i-evaluate mo yung mga dapat na alisin sa buhay mo, yung mga dapat i-let go. Iba naman dito, mas more kayo magiging aware, no? To heal or aware kayo sa katawan mo, sa sarili mo, sa mga pagbabago mo, ganyan. Magiging mas more ka magiging aware sa pera mo, mga ganun. Magkakaroon sa'yo is a transformation dito. Magkakaroon ng enlightenment when it comes to your spiritual awakening. Magkakaroon sa'yo ng enlightenment sa sarili mo, ganyan. Yung mga, yun nga, as in may mag-change ka ng mga decision making mo dito. Iba sa inyo, maybe you will receive some gift, souvenir gift, or promotion, or delight, ganyan. Malaking magbabago dito. There's a revert happening sa'yo. Mga iba dito is opportunity, ganyan. Na ikaka-excite mo. May mga bagay na ikaka-excite mo. May mga new beginning happening sa buhay mo. Ganyan. Kumbaga may mga magigain. Kumbaga. Tingnan natin na iyong May. Mari may mga manifestation or wish come true na makamit dito, no? Halimbawa, nag-wish ka na sana may ma-receive ka na pera, may ma-receive ka na sahod or gift, yan. O kaya may tumulong sa'yo, o kaya ganyan. Dito, maaari dito, ang nakikita ko dito, maaring may hihingi sa'yo ng tawad dito. O kaya may tutulungan ka or may tutulong sa'yo. May hihingin siya sa'yo. Hihingi siya ng tulong or hihingi ka ng tulong. Dito, makaka-receive ka ng ganun. 5 of Swords by the May. The calm. Oh, dito calm to. Calm na rin to. Diba? Universe. By the, lang daw, need ng calm. Mag-meditate ka. Kasi parang nandito sa sitwasyon na mapapagod ka. Parang nandito yung sitwasyon na, diba? Talaga nandito yung sitwasyon na parang, may isang sitwasyon na you don't want to fight. Ganyan. Para may mga pagtsatsagaan ka, ganyan. Sa iba sa inyo, maaring mabuli kayo. Sa iba sa inyo, magkakaramdam kayo ng sadness. Sa iba sa inyo, may kailangan kayong isakripisyo. Ganyan. There's a deep wound. No, ako nakikita dito sa'yo na makakaramdam ka. Kaya kailangan lang daw, kalma lang daw. Kailangan mo daw ng inner peace. Or you need more ng patient or meditate. This time, maaring yung iba sa inyo is andito ka na sa sitwasyon na naaring something na mailelet ko ka by this time.
para maging kalma ka. Ganyan. Para maging okay ang lahat ng sitwasyon sa buhay mo. Ganyan. May mga ililet ko ka siguro. Pero ang nakikita ko sa'yo dito, parang you don't want to fight for something. Parang magtsatsaga ka sa isang bagay, sa isang tao, sitwasyon, parang ganun. Sana, no, wag kayo magkaroon ng chronic fatigue this time by the May. Kasi puro ano to eh. Siguro kung nagkakaroon kayo ng chronic fatigue, siguro, mailelet ko nyo na yun. Pero may mararamdaman ka dito. Maaring iba sa inyo, mananakit yung likod nyo, ganyan. May nakita ko dito na na parang namatay. Hindi ko abandon or namatay in the past na malapit sa puso or kaya inabandonahan ka ng pamilya mo o inabandonahan mo o kaibigan mo, karelasyon mo, ganyan. There's an abandonment. Ako nakikita dito. Bakit kaya ang weak nito, no? Ang weak mo mo eh. Ang weak na energy mo. Mag-ingat ka dito ha. Medyo may weak energy kasi ako nakikita dito. Ikaw or malapit sa puso mo, parang gano'n nakita ko. Parang ang weak. Hindi ko alam kung may sakit siya or anong nangyayari sa kanya. Parang ganun. Ang hina kasi ng energy na napipick up mo. Tingnan natin ang iyong June. June Pisces. Parang mahahang ka lang dito. Siguro hindi ka makikikilos. O diba? Dito siya. Kaduktong nga siya. Baka magpapahinga ka dito. Yan. It's time to rest. Or you need to rest. June. Okay. Ang nakita ko sa'yo dito is may mga bagay ka na bibigyan mo ng effort and hard work, no? Dito. Alone. Mag-isa ka lang ba? Parang nakikita ko yung alone time mo. Sorry. Hala, 5 and 5, oh. It's more on sadness, Bakit kaya parang ang lungkot mo? Dito pa lang, eh. Ang lungkot mo, eh. Dito rin, weak din to. Pero, you need to give an hard work and effort. Kasi dito, nakikita ko dito, meron kang isang bagay na didesisyonan dito. Pero, magbibigay ka ng effort and hard work dun sa sitwasyon na yun, either to your profession, to your work, to your relationship, sa family mo, sa kapatid mo, kung sino man to, no, kung ano man itong sitwasyon na to. Pero may stress ka raw. Stress, anxiety, depression sa iba. Sa iba dito, pag-aalala sa money, pag-aalala sa work, pag-aalala sa isang sitwasyon. Maaaring may mga pinaglalaban kayo na law, justice, or justisya, no? So, nakita ko dito, yan. May mga problema when it comes to money and trabaho. And also, is parang may bagay na frustration na maaring negative yung kaganapan. Ako nakikita dito. It's a negative. Bakit ganun? Parang may isang bagay na maaring iba sa inyo nahahata kayo ng nakaraan, dito. May nakaraang sitwasyon sa iba dito. I don't know if there is a rejection or may hardship kasi eh. Nakakaramdam din ng iba dito by June na maaaring masakit ulo mo, paa mo, may sakit. May taong may sakit actually. Dito pa lang meron eh. Tingnan ko nga. Siguro may mga maalala ka lang. Pero hindi eh. It's more on sadness to eh. Okay, ibig sabihin magkakaroon ka ng resetting, no? Kumbaga, may mga mawawala sa'yo dito.
Kumbaga, i-reset mo yung sarili mo. Parang you will start a new beginning in your life with no one. Kaya pala parang nakikita ko dito, parang nag-iisa ka. Halimbawa, alis ka sa relasyon mo, alis ka sa trabaho mo, alis mo yung kaibigan mo, ganyan. Kung ano man yun, parang andun ka, parang mag-i-start ka ng new beginning sa buhay mo. Pag hindi, magre-resetting ka, ganyan. Ganyan. Kasi we have the full law. Diba? Diba? There's a new beginning of happening sa'yo dito. Ganyan. May mga aaksyonan ka ata na bagay dito. Decision making to. Bali, aalisin mo na yung mga bagay. Baka, kasi the full kasi 0 to. Sabi na, aalisin mo yung mga bagay-bagay na hindi nakakagut sa'yo, ganyan. Or you need, ano, ganyan. Pahalagahan nyo yung pera nyo, ha. Try to make it balance, yung pera nyo. Kasi, ang nakita ko dito is more on sadness. May mga problema when it comes to money and work. Ako nakakita sa inyo. Sana hindi naman kayo mawalan ng pera. Diba? Hindi naman siguro. Arigatou naman, God bless.